Gani ka adlaw, nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak, ang Remind Choco Mix. all the days of my life, And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha? Mwah. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa siya lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Tikik ug kabahin sa kalambuan. Good morning mga katipik. Balik ta din sa atong programa. Tikik ug kabahin sa kalambuan. Pasensya mo mga katipik, no, nataas ang ato ang mga presentation sa atong mga sponsors tungod kay adunay mga unavoidable circumstances din sa ato ang programa. Murag nakaabay man ni ato ang PLDT nga internet kay nagkawala-wala man ang signal nga bag-o pa mo tatanibaya din sa ato ang station. Muna usahay mga katipik, no, kay dili kay stable ang ato ang mga internet ba. Mga partner na to usahay mo na nga magkawala-wala atong internet, so dili pwede nga mawala ta sa internet. Mas usahay, mas pwede pa nga ma-off on ang ato ang antenna, pero dili lang nga ato ang internet kay halos tanan karon nakasubaybay na gyud sa ato ang live din sa atong programa mga katipik. Na mga ug akong dispensa nga nawala ta, but anyway ato ang i-retrieve, no, ang mga first nga naghatag og greetings din sa ato ang programa. Mga katipik, atong pasalamatan of course, first on the list ganiha ang atong umaabot na board member sa unang distrito, paring Joseph Estrada. Good morning. Kauban sa atong mga nagtanaw karon, we have Zaizel Orayab Unagala. Thank you for watching. Thank you tayo. Then morning pari BM si Itana Amlak, no. Usban ni imong kuan Mads, imuhang Facebook account kay para ma well pronounce na tog maayo ang imuhang pangalan. Anyway, good morning, maibuntag, no. Pasensya kaayo kay restore tag-usab, no, sa ato ang live. Nya natoy daghan na kay ganihang siguro mga napulo na to ganiha ang nagatanaw, nagasubaybay din sa ato ang programa. Ato lang balik lang mo niya og comment, no, para ma-recognize na to. Of course, si Sir Kristan, good morning Sir Mawi. Coming mayor for Panabo City karang 2028. Ikaw gyud Sir Kristan, no? Imo jud kong gikargahan ba. Mura tag manok ani mga katipik kung naimo karga na to, mukahig pud ta. Muna mga makapapukaw sa atong mga politiko mga katipik, kung naagali medyo mukarga na to, mura pog mo ulbo-ulbo at undughan ba. Niya kung naay mga napulo ka tao nga feeling na to nga ni-endorse na to, murag feeling na to kusog na pug kaita. Muna usahay daghan mapasubo nga politiko mudagan mga katipik. Kaya kung aduna gili napulo to 20 to 30 magbalik-balik sa imong balay, magsige guhong-guhong nimo ini kabuntag, sayo pa lang sa buntag mao nay mamukaw nimo, inog kape nya, mo istorya dayeg politika nya, dayon dayog karga endorso dayon nga pwede na kamudaog. Feeling nimo ana mga katipik, parte na yung kusugaw nya, parte na yung daghana nga mga tao nga nag-endorse nimo. Muna mga katipik nga kadaghanan mapasubo, daghan mo dagan pag ending di makadaog, magkaingon kaasa mo itong mga tao nga parte daghana karga nag-endorse nako, pero di dito daghan mga katipik, wala ito kaabot sa gatos ba. Anyway, anak yun ang politika. Once nga makadaga na ka, mapangitao na ni mo na, labi na yun filing of candidacy. Bisa pa naglaing ni mong lawas ba, di yun papapugong, bisag pugnga na sa mga anak, pugnga na sa asawa nga, ay nag-file, ay nagdagan. Malipat lang kamay, tuana sa kumilik, di file na yun.
Nahimo na gyud ang kinaiya ba. Anyway, ato man ang ma-appreciate kay kuan man na kanabang passion gyud nga gusto mo serbisyo, na gyud sa desire sa kasing-kasing ug unahuna nga mga lagad. So ato gining hasasan labi na gyud nga pending pa karon. So far wala pa may bagong order nga ma-postpone, dili madayon ang piniliay sa barangay ug iski election. So prepara mo daan katong mga magpare-elect, mo dipinsa pa og dagan, mo balik katong gusto magserbisyo, pakita mo sa tao para taas kay panahon nga muhasas ang katawhan kung angayan mo nga piyalan nga mudala sa rindas panggamahanan nga na sa atong barangay. Okay, balikan nato. Lynn Jiri Ramos, Dan. Dan na daw siya sa mechanics para sa atong parolita. Good morning. Balikan nako. Sir Joseph Estrada is watching. Thank you. From Barangay San Nicolas. Good morning. May gugmaong katawhan sa Barangay San Nicolas. May buntag, no? Labi na gid sa pamilyang Nuno. Si Parinuli Lagrosas Ligaspi Nuno. Of course, good morning Sir BM from Olivia Age. Good morning. Mayong buntag, no? Akong igsuon, layo kay ni nasa Pangasinan, nasa Luzon, pero every morning supportive kay ni nako. Mo nga sayo kay ni siya. Christy Pamisaran Ramos. Good morning, good morning, good morning, good morning. So, mga katipik, karong adlaw, padayon karon nga mag-convene, no? Ang atong Senado, padayon nga magpatigayon ng sesyon, no? Particularly in relation sa impeachment proceedings against ato ang Vice President Sara Duterte. Adunay mga recent reports nga ang Senado nagsugod naman, no? Nagsugod naman ang pag-convene that was last May 18. So padayon ang ilahang scheduled, no? Ang ilang proposal sa schedule from the Senate also mention impeachment hearing in session being held on Mondays, Wednesdays and Fridays. So mao ang mga schedule sa Senado. So karon ka Miyerkules man, so expected ta nga ma-continue ang session karon mga katipik. So daghan kinang utana kay kini magud same sa kini atong mga senador, no. Part na po sa ilahang trabaho kani bang quasi judicial, same sa same sa sangguniang bayan, sangguniang paglungsod, sangguniang panlalawigan. Sa una nakapila man pud mi naka-held og sa among function, part sa function as a legislator kini sa council nga nami quasi judicial nga functions, no. So muak pud mi same with the senador. Naka-experience po ko during the time sa sangguniang panlalawigan mi. Now time nami function kanang gitawag nga quasi judicial. Pero kini ato ang impeachment trial karon, no, nga gipapatigayon, commonly described ni both quasi judicial and quasi political proceeding. So unsa bay kalainan niini mga katipig ato ni nga i-explain para masabtan sa atong mga yanong lungsurano, no. Quasi judicial because the Senate acts similarly to a court, no. Ang senador nga magsilbi as judges, no? Just imagine ang senador serve as judges ang ato ang mga senador. So kay dinhi sa quasi judicial. So siyempre walay exemption ana ang 24 ka senador muak gyud na mo serve as judges. So ma-judge dia si Senador Lito Lapid. So atong atangan kung unsa bay komentaryo pod ni komentaryo ni Lito Lapid. Of course naman ni sila chief of staff, nani mga daghan man ni gisulduhan ning Senado, daghan ning mga consultant, siya ro og isulat lang gud sa papel, basahon lang gud ang komentaryo, at least nga nakay posisyon ug unsa pod imuhang obserbasyon sa mga presentation unya sa mga legal arguments nga i-present both parties. Of course, evidence and witnesses may be presented during sa quasi-judicial. Both prosecution and defense argue in their case. So, sama sa kong giingon, adunay mga presentation ng mga legal arguments nga i-present both prosecution and defense, no? And a verdict is rendered.
So in the Philippines, when the Senate set as an impeachment court, no, senators take an oath to try the case impartial under the Constitution. Dapat ang atong mga senador maging impartial sila. Kalimtan ang political attachment, political affiliation, ang ato ang partido, ang ato ang papel dinhi as moserve ta as impeachment court. So dapat yun maging impartial ta, no. Of course, mahimo po ni siyang quasi-political, di lang ni quasi-judicial, kundi mahimo ni siyang also quasi-political proceeding. Ano man, because the impeachment is also a political process, no. Impeachment starts in the House of the Representatives, dito nagikan, mao tong ang ilang gi-transmit, ilang gi-forward, gi-endorse nila ang articles of impeachment gikan na sa House of Representatives, which is a political body, di ba? Unya ang senador judges are elected politicians. So mao nang matawag po ni siya quasi-political, mga katipik. In the offenses involved like a betrayal of public trust, may involve political judgment and political accountability, not only criminal law. Mo na mga katipik nga kining ato ang proceeding karon gidescribe ni both quasi-judicial and quasi-political. Mo na mga katipik, walay kalainan, no. Una ta mo padayon ato lang i-inform, no, kay daghan mo pud mangutana nga unsa ba mga update karon sa ato ang estado sa ato ang fuel, mga katipik, no. Ang atong gasolina karon nagdula sa presyo na 79.50 up to 80 pesos matag litro. Nga ato ang diesel karon nagdula sa 78.30 ang ato gyapon sa 80. Nilabaw naman ang presyo sa gasolina karon against sa ato ang diesel. Unya ang atong exchange rate from dollar to peso, ang atong 1 US dollar ang conversion ni ini nasa 61.7 para sa ato ang Philippine pesos. Taas kayo ang value sa ato ang dollar karon against sa ato ang peso, mga katipik. Mao na nga taas kay itong inflation rate karon, no. Mao na mga katipik, naglisod jud maayo ang ekonomiya sa ato ang nasod sa Pilipinas. So maunta niya itong ginaisgutan ba nga instead sa kabisi sa ato ang mga public officials from Congress to Senate sa pagisgot sa mga politikanon nga aspeto, labi na gyud sa impeachment trial or proceeding, nabisi sila pero wa kay matagaan og pagtagad, no, kini atong mga problema sa taas nga inflation rate, pagtaas sa mga palalito ng uban pa nga mga batakang panginahanglan sa katawan. Mo ni mga katipik nga nabisi man kini ato ang mga elected public officials, so kini atong mga executive branch under the executive department, labi na gyud sa nagunit sa mga kabinete, mga sekretary sa nagkadaiya nga mga ahensya, dapat maging involved o dapat trabahoon nato atong mga functions, kay wala na tay laing maasahan niini atong mga public officials busy man sa political aspect. Dapat ang atong ekonomiya, kini atong mga atong gipanawagan atong mga cabinet secretary, kini atong mga head sa nagkadaiya nga mga national agency sa executive branch, dapat ato ang tutukan ang ato ang problema sa ekonomiya karong mga panahon na. Tipik o kabahin sa kalambuan. Una ta mo padayon atong itimbaya, no, kay paspas ang ato ang mga viewers karon nga nag-view sa ato ang programa. Good morning BM Mawi, gikan kang Basilio Isabis, former barangay kagawad sa barangay Little Panay. Good morning. Good morning. Good morning sa tanang may gugmaong katawhan sa barangay Little Panay, no, sa siyudad sa Panabo. Good morning katipik og kabahin. Gikan kay Ma'am Ani Kanoy Bulanyo. Good morning, ma'am. Good morning. Salamat kaayo. O gikan kay Lin Jim Anchita. Oy, good morning di ay, mayong buntag. Good morning. Sa tanang may gugmaong katawhan sa Isla sa Samal, labi na gyud diha sa Babak District. Taga diha ni akong amigo si Lin Jim Anchita, pre. Suroy ko diha po, pre. Good morning. Pre, maayong buntag kanimo, pre. Shout out from Island Garden City of Samal, especially
from CBMO headed by Vice Mayor Chang Gindolman. Good morning. Good morning. May buntag day diha sa atong amigo. Very active kay ni sa iyang Facebook account, no? Unya padayon ni bisita sa mga kabaranggayan, kugihan kay ni. Ako po ning idol ni si Vice Mayor Chang Gindolman. May buntag pre. Good morning, no? Good morning. So kugihan kay ni. Uy, speaking of Island Garden City of Samal, ako din ipaabot ang ako ang kasubo o kanang may deepest sympathy and condolences sa pamilya ni Kapitan Takder, no? Ni panaw no daw si Kapitan Takder. Subo kayo, amigo kay nako ni. Buutan kay ni si Kapitan Takder nya daghanig pamilya dinhi sa siyudad sa Panabo, no? So panawagan sa mga paryente ug pamilya ni Kapitan Takder sa isla sa Samal, daghan man nig paryente dinhi sa siyudad sa Panabo. Kaya diri man pud ni gikan ang iyang pamilya. Murag nakatrabaho ni si Kapitan Takder dinhi sa Panabo. I'm not sure kung sa Tadico ba nga plantation, basta ang iyang mga pamilya ani naapod connected, no? So sa Tadico nga banana plantation. So atong itunol atong pahisubo dinhi sa gikan sa 105.7 sa pamilya ni Kapitan Takder. So mo bisita tapuhon dito sa Haya sa atong amigo si Kapitan Takder. So nisubo ang iyang barangay ani ron kay buutan kay ni nga kapitan, no? Buutan kay ni kapitan. Atong mga kasubo ug mga pag-ampo atong itunol sa pamilya ni kapitan, no? Gikan sa isla sa Samal. Dan Bubong Lasarte, paribong kita ta unya natay isgutan gamay. Of course, salamat kayo, Attorney Puloy Inad. Good morning. Si board member Puloy Inad is watching. Maayong buntag kanimo board. Thank you for watching. Isa ni sa atong mga banggiitan nga abogado nga na sa probinsya sa Davao del Norte. Board member Puloy Inad. Good morning. Thank you for watching. So padayon ta mga katipik, namanggoy nangutana sa atoa dinhi, ingon siya nga board member, maayong buntag po. Ingon siya nga paki-explain daw kining mahitungod ba sa 2/3 votes nga gi-required nga buto para masabtan daw sa tanan, no? Niadto nga sa Kongreso, during sa voting sa Kongreso namo gyud ay required numbers, no? Para pa-impeach ang ato ang Vice Presidente Sara Duterte. So karon dinhi sa Senado nag-required pod na og 2/3 votes. So 2/3 votes. So ang 2/3 votes mga katipik, ang accurate number na around nasa mga 16 na ang kinahanglan para mapakonbikto ang impeachable official labi na gyud sa case ni Vice Presidenta Sara Duterte. So nangayog explanation atong mga katawhan, mga yanong lungsurano nato nga paano na mabutuhan kanang gitawag na 2/3, no? Nga nag-required man number ng 16. Dinhi sa Pilipinas, when the Senate sits an impeachment court, ang atong batakang balaod, no, the Constitution states that the conviction requires the occurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Take note of all the members of the Senate, no? Sa tanan nga membro, nanginahanglan siya, nag-required siya ng 2/3 of all the members of the Senate. Under the 1987 Philippine Constitution, the Senate has 24 members. So, public knowledge mo na, even sa ato ang mga yanong lungsuranon, kay balo nga ang composition sa number, sa numero sa ato ang mga senador nga naglingkod, 24 members na. That means the required votes are generally interpreted as, no? 24 man na ka mga senador, ang 2/3 sa 24 16. So 16 ang required numbers. So 16 guilty votes are needed to convict. So dapat na aya 16 ka boto para mapakonbikto nato ang Vice Presidente Sara Duterte. Regardless of whether some senators are absent, abstain, or do not vote. Ato na i-explain mga katipik. Bisan pa man nga ang ato ang senador, mo absent siya or
dili siya moboto ba kana bang magpabilin sa purgatorio, abstain iyahang desisyon or dili siya moboto. For example, if only 22 senators are present because 2 are absent. For example, nagatipik ba 24 man na ka senador. Unya karon assuming nag-absent ang duha, so 22 na. The required votes to convict are still 16 mga katipik. Bisan pa og ang present during sa voting is 22 or 21 or 20 ba na, magpabilin nga ang required number para makonbikto kinahanglan gihapon og 16. Mao na yung explanation diha mga katipik. In some senators, kung mag-absent ba tong gisgutan, kung mag-abstain sila, kana bang abstain kanang wala sila ni boto og yes or no, na sila sa tunga-tunga. Mo tong giingon nato nga kini si Subiri tong niaging milabay nga butuhay, si Senador Mig Subiri o si Senador GB Ejercito, nato sila sa kuan, nato sila sa purgatorio, wa sa langit, wa pud sa impierno, nas purgatorio kay nag-abstain man sila. Pero lately lang ilang gi-confirm nga associated na sila sa minority matud pa. So ang pag-abstain mga katipik, abstentions effectively count against conviction because the number required remain 16. Excuse me. Bisan pa mag-abstain mga katipik, ang number required remains 16 mga katipik. This is different from ordinary legislation where only those present may be counted. Kana bang sa atong mga gina-exercise nga mga common nga gina-required lang, example, butanta lang napulo mo, o nya 8 na lang, like in the case sa Panabo City Council na ay napulo ka councilor. So kung absent ang duha, for example 8 lang, so diha mo ikuan og 2/3. Mo na explanation da sa mga ordinary legislation lang ha. Pero dinhi sa impeachment cases, the Constitution specifically says all the members of the Senate. Mao ginay interpretation diha of all the members of the Senate, which refers to the full membership, not just attendees. Dilibot pasabot og kinsa lang to ang present, mao tikwaan og 2/3 vote. Atong klarohon dinhi of all the members of the Senate. So ang kwintada gyud magsukad gyud nganha sa 24. Mao na nga kumbaga lisod kay kwaon ang 16 para makumbikto nimo. Mao na ang the relevant constitutional basis is found na, makita ninyo na sa Article 11 Section 3 Paragraph 6 nga nasa 1987 Philippine Constitution. So mao na mga katipik ang nahimong basis basihan, legal nga basihan nganong ang computation nanginahanglan gyud og 16. Kay mag-absent man, mag-abstain or dili magbuto, remain, magpabilin nga 16 ang required number para mapakonbikto ang impeachable public officials labi na gyud sa isgutanan sa atong Vice President Sara Duterte. So klaro ba? Klaro ba? Klaro ba mga katipik, no? Mao kanay gipa-explain sa tuwa mga katipik karong buntaga. Nag-take sa tuwa ang concerned citizen nga ipa-explain gyud unsa nang 2/3 votes nga gi-required. So padayon ta mga katipik, salamat kaayo. Thank you for watching. Angeli Tuong Fernandez, Dana daw. Apil sa tuang kuan kanang nag-comment diagdan, mo na mga indication nga ni apil sila mga katipik sa atong parulita anytime unya para sa ato ang papremyo, pajikas, dinhi ato ang pamag o kini ato ang pamugat. So, apil na ka, kauban mo ni Lisa Lazarte, Dan. Okay. Again, thank you for watching, no? Sa ako ang igsuon, Christy Pamisaran Ramos. Good morning, may buntag. Good morning! Of course, good morning sir, pa-shout out, Cherry Cruda. Okay, thank you for watching, Mama Cherry Cruda. Salamat kaayo sa sayo sa kabuntagon, no? Sa pagduyog, pag-uban ka nato dinhi sa ato ang programa. Tipik o kabahin sa kalabuan. So katong sa first na tong live ganiha tungod kay naman to'y technical problem ang ato ang internet nagkamang man.
naghang. So balik lang mo og comment kay wala na ko matiman-i kung kinsa to nga mga nag-comment ganiha, nya nagtanaw ganiha, wa ta ka bantay mga katipik. So ato nang itimbaya unya mga katipik. So dinita ato namang na-explain ganiha no mga katipik ang katong 2/3 votes nga gi-required sa ato ang batakang balaod para mapakonbikto, pa-impeach, makonbikto ang atong mga impeachable public officials labi na gyud sa isgutanan kang Vice President Sara Duterte. So dinita sa atong unang balita mga katipik no, mga nagbaga og mga init nga balita. So kung naamoy mga komentaryo sa atong mga balita mga katipik na gusto ninyo itago ang inyong kaugalingon, gusto mo magtakuban kay mahadlok mo or maikog mo or di mo gusto nga ma-mention inyong pangalan nga naghatag sa komentaryo, pwede mo direct text sa ako ang numero 0917-139-1615. Usbo na ko 0917-139-1615. Or modritso mo sa ato ang FB Messenger account, direct sa ako ang account sa Messenger. Atong basahon inyong mga komentaryo, mga pangutana, mga katipik sa atong account Mawi Pamisaran. Kay sama sa kong giingon kani atong programa, Tikpik ug kabahin sa kalambuan. gusto na to nga mahimong tingog sa katawhan. Mahimo siyang instrumento para mapasibaw, mapaabot ang atong mga komentaryo, atong mga pagbati, atong mga obserbasyon sa mga hisgutanang politika o hisgutanang ekonomiya o uban pa nga adunay dakong kalambigitan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkabuhi. So dako jud kay kalambigitan ng politika kaya mauni ang lead sa ato ang nasod kini atong mga lideres ang ayan lamang makialam ta nya mohatag ta sa ato ang mga komentaryo labi na gyud sa ilahang mga desisyon tungod kay they are voted, they are elected sa bagang duot sa katawhan mga katipik. Ang atong unang balita mga katipik, Senate power shift, minority bloc gains strength as ehersito in Suberi join the opposition. Atong milabay nga Lunes mga katipik ato mga nakita gikonfirm man ni Senador Ejercito ug Suberi nga associated na sila sa minority no. Misamot ang tensyon og political maneuvering sulod sa Senado human opisyal nga mipahibalo sila Senator GB Ejercito ug Juan Miguel Zuberi, si Migs, nga mukuyog sila sa minority bloc human nila una nga ideklarar nga independent sila. Ingon sila nga independent sila pero sa katapusan sa ilang pagpahayag ilang gi-confirm nga naa na sila sa minority bloc. Tungod niini, mas nipis karon ang depensa sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay duha na lamang ka membro ang kulang aron posible nga mausab ang liderato sa Senado. Sa kasamtangang balanse, giingong 13 against 11. 13 ang numero nga gikuptan ni Senador Alan Peter Cayetano nga na sa majority bloc, unya 11 ang numero nga na sa minority. So nipis na lang kayo no, 13 against 11. Mao na ang porma sa Senado tali sa majority o sa minority bloc. Apan giingon usab sa report nga mahimong maapektuhan pa ang sitwasyon tungod kay si Senador Ronald Bato de la Rosa giingong nagtago pag-usab taliwala sa mga kontrobersya may kalambutan, may kalambigitan sa ICC issue og arrest warrant nga humors. Sa usa ka pahayag gibutyag ni Senador GB Ejercito nga gitanyagan siya ni Cayetano sa posisyon isip majority floor leader og usa ka pwesto sa 13th member majority bloc. Bisan pa niini nagpasalamat si Ejercito apan mipili gihapon nga mukuyog sa minority. Mao ni mga katipik no nga during sa iyahang confirmation sa manifestation didto last Monday iyang gibutyag nga there was an offer gioperan siya ni Alan Peter Cayetano sa majority group no
nga ihatag sa iyang posisyon nga kanang majority floor leader. Dili ma-open, dili ba matago ang sekreto once nga nakay i-offer, i-open sa senador mo nang mahibalaan gyud nga na-offer nga sa iya nga majority floor leader. So gwapo to nga offer sa iya pero ingon niya magpabilin daw siya nga independent, pero later on sa iyang speech may butyag, may padayag siya nga muuban siya sa minority black. Anyway mga katipik, sama sa kong giingon, mas mayo na at least nga wala ka nagpabilin sa purgatorio. Kung langit ka, impierno ka, kung pula ka, kung green ka. Kung unsa may imuhang desisyon, imuha man ang desisyon, imuha man ang katungod, pero katungod po sa katawhan, kung adunay mga pagpuna or kritisismo, inyo po nang dawaton kay elected man mo, public officials man mo. So ang tao na adunay katungod nga maningil ninyo, ang tao nga adunay katungod nga magpuna ninyo kay public figure man mo, elected man mo. Ang inyong paglingkod diha di man sa inyong personal nga kabubuton, kundi gipili man mo sa bagang duot sa katawhan kay gitagaan mo sa ilahang kumpiyansa ug pagsalig. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Mao na mga katipik. Ang maong developments misamot sa espekulasyon nga posible na usab adunay leadership change o kudita sulod sa Senado. Samtang nagpadayon ang impeachment proceeding batok kang Vice President Sara Duterte ug uban pang mga sensitibong political issues. Si Senador Mig Zubiri nga kaniadto usab nahimong Senate President, nakita sa pipila ka mga political observers isip posible nga mahimong compromise candidate kung musamot ang pagkabahin-bahin sa Senado. Mo na mga katipik, naagin mga personal nga mga interest ni atong mga senador, no? Kini si Zubiri gusto po nimo balik as Senate President, di ba? Pero I was informed, siguro balita man pud ni na nakita, nabasa man nato ni, nag-viral man pud ni nga isa din sa mga nauyunan. Ato naman yung gisgutan natong milabay nga Lunes ang mga potential ba nga pwede mag-Senate President dito sa side, sa kampo sa minority. Na dito si Gatchalian, na dito si Lacson, pero maglisod man si Lacson kay daghan dili ganahan kang Lacson, no? Kay dili maayo iyang pagdala sa Blue Ribbon Committee matud pa. Ang miani og dagang suporta, gwapog performance daw kato si Gatchalian, labi na sa paghandle niya sa national budget diha sa bicameral committee. So na-appreciate iyang effort. So mao na nga instead daw kay Zubiri ang ilang nakita nga potential kini si Senador Gatchalian. Kulang daw numero ang minority, mo na nga wala nila mapulihi kay naman to hugunugon nga isa lang kasimana, 7 days lang tanggal, mapulihan na po ng leadership ni Cayetano sa Senado, pero outnumbered, kulang man sila, kulang ilahang numero, pero iyan tang i-push ato si kini si Senador Gatchalian. Mga katipik, dugang mabalita sa hisgutanan sa politika sa atong nasudnong hisgutanan mga katipik. Ingon didto sa balita, so very fishes online backlash after joining Senate minority bloc. Matud pa, nainit karon sa social media si Senador Juan Miguel Mig Zubiri. Human siya opisyal nga mikuyog sa minority bloc sa Senado nga maoy misangpot sa daghang reaksyon o kritisismo gikan sa mga daghan or dili pipila daghan nga mga netizen. Human sa iyang desisyon na matikdan sa mga netizen nga gi-turn off ni Zubiri ang public comment section sa iyang social media accounts, di ba? Ako man ang gikuan, human ako ni nabasahan, akong gi-scan, akong gitanaw dito, tinuod gyud, mo to akong gi-post ako ang gimayday nako sa ko ang personal account nga nagkuan gyud siya, nag-turn off gyud sa iyang comment section. Ang maong development miabot taliwala sa nagkainit nga political tension sulod sa Senado. Diin nagpadayon ang mga espekulasyon sa posibleng laing leadership change batok sa Senate, batok ang Senate President Alan Peter Cayetano. Si Zubiri og Senador Ejercito
bag-uhay lamang nga nagpahibalo nga musalmot sila sa minority bloc human sila una nga ideklarar nga independent sila. Tungod niini misamot ang pressure sa kasamtangang liderato sa Senado. Adunay mga supporters ni Zubiri nga nagdipinsa, nagdipinsa sa iyang desisyon og nag-ingon nga adunay katungod ang matag senador sa pagpili sa ilahang political alignment o baruganan. Apan adunay usab mga citizen nga nasagmuyo og nag-akusar nga ang maong lihok usa ka political betrayal. Padayon usab nga nagkadako ang diskusyon sa online bahin sa epekto sa social media sa politika, ilabi na kung unsaon pag-atubang sa mga public official sa online criticism ug pressure gikan sa publiko. Mao ni mga katipik, unlike before sa unang panahon nga wala pay SOCMED, wala pay Facebook, di kita kapaabot sa ato ang kani atong mga obserbasyon ug komentaryo sa atong mga elected public officials, labi na gyud ni atong mga senador, atong mga cabinet secretary, di ta kapaabot sa atong mga komentaryo. Pero karon open man, so makapasibaw to, pero kana lang kay namay prerogative kaning tag-iya sa imuhang cellphone, pwede man nimo na i-turn off ang comment section. Mao to niingon si Congressman Lebeste matud pa nga nag-turn off daw sa comment section tungod kay nabuisit daw si Zubiri ug iyang mga staff kay perting daghana naghatag og negative comment kang Senador Zubiri. Unya katong mga taga Mindanao, Kabisayan, labi na gyud sa Mindanao, mura nagisumpa si Zubiri, wa na gi-acknowledge, giingon siyang traidor ug walay delikadisa nga tao tungod kay taga Mindanao. Partikularmente nga kasikbit lang ang Bukidnon o kini ato ang Davao City. Mo ni mga katipik daghan kayo ang nadismaya. Unya kay kinipod si Zubiri na nagdrama man pod, ingon man pod si Zubiri nga ang iya daw ang desisyon base daw to sa iyahang pag-ampo, iya pang gigamit ang prayer, nag-ampo daw siya. Unya nagnilay-nilay siya. Unya iyang pamalandungan. Mao po daw to'y desisyon sa iyang pamilya nga mubarog na gyud siya. So kay tong niagi niya nga nagbuto siya abstain, timaan man tong iyang gitalikdan iyang responsibilidad na didto siya magpabilin sa purgatorio. Pero kay sa iyang manifestation niadtong Lunes, ingon siya associated na silang duha ni Ercito, associated na sila sa minority. So nana sila'y kolor, ilang kolor pula. Mao na mga katipik, mas maayo na para makita na tuon sa atong kolor. Pero luyo niya ng tanan sa iyang pagbutyag kung unsa na iyahang kolor. Mao na nga niingon ang katawhan, labi na gyud ang taga Bukidnon o taga Davao, nga daghan kay na dismaya, kanabang disappointed, daghan kayo ang mga panghimaraot ug mga init kay ngilngig kay nga mga reaksyon mga katipik. Kung inyong basahon, mao nang gi-turn off ni kuan, gisugo siguro to ni or siya ba mismo ni Zubiri nga i-turn off niya iyang comment section kay nabuisit na siya, di na ma-take niya ang daghan nga mga negative reaction nga gilabay batok kaniya. Mao na mga katipik nga sa atong mga desisyon nga atong barugan, public official man ta, dili gyud nato una-unaon nga ato ang personal nga interes, kundili ang mapatigbabaw ang interes sa kadaghanan. Same with the congressman, same with the senador, we are elected at large, labi na gining mga senador, elected ta at large. So wala ta nakalingkod sa atong posisyon kung wala ta gibuto, wala ta tagaig kumpiyansa og pagsalig sa katawhan. Mao na nga dapat maging sensitive ta, dapat ang atong pagpamalandong for the welfare, para sa kinatibuk ang bagang duot sa katawhan. Mo na nga karon imuha man ang desisyon kay gi-claim man na nga bahala sila, I will remain as senador. Bitaw, magpabilin maka nga senador, pero imo gyud nang sugaton ng mga komentaryo ug obserbasyon. Di man mo na ma-blame ang mga tao kay katungod man na nila naga ito'y taga Bukidnon nag-ingon nga pakaulaw lang ka sa atuang lugar sa Bukidnon. So daghan kayo, so mapiktuhan pa iyang mga sumusunod generasyon. Yang asawa politiko man na, pero aduna bay balita nga si Zubiri daw mudagan daw og
gobernador kay murag last term naman siguro ni Senador Zubiri pagka senador. So mobalik ni sa 2028 sa iyang probinsya, daga ni gobernador murag action siguro tag kabalaka na, di ba? Mga katipik. Mao na nga dako gid siya tulubagon karon sa katawhan. Mao na nga mitago iyang gi-turn off ang iyahang comment section kay di makaya ang mga reaksyon, ang mga komentaryo sa katawhan. Mao na mga katipik nga taas naman kabahin sa kalabuan. taas naman yung Zubiri og tuig nga nagserbisyo sa katawhan. Sayang kay to yang mga nasugdan nga mga ligasiya unta ba nga iyang untang ikabilin nga na sa sumusunod nga henerasyon og iyang pagserbisyo ba. Take note ha. Ako unta tong i-post mga katipik pero wala na lang. During that time nga adunay rally itong last election sa presidential election nga misaka ang papa ni Zubiri sa stage kasi siyempre ilahang lugar to naa si president di pa man to presidente si senador Patos Bongbong nga kwaon unta sa papa ni Zubiri ang kamot ni Bongbong kay iya unta nga itaas no iyang i-endorse pero wa siya tagda ni Bongbong murag dili man giingon sa giwakli pero wa siya nagpa-endorse dito napahiya. Dapat unta timan-an unta ni Zubiri ba ang mga behavior sa tao ba nga sakit kay to insulto to nya napagyud sa inyong baluarte sa inyong lugar insulto to para sa iyang papa pero nakalimot na siguro na amnesia mo to nga gi-post gi-recall na pero wa man natagda siguro ni Zubiri kay iya gyud magpatibabaw ang iyang personal ug unsa pa ban nga mga interes. Unang usay matingala ta mga katipik nga ngano mang mahadlok ba siya na bay mga offer nga bugat kaayo nga magpabilin siya sa iyahang posisyon karon nga muuban sa administrasyon sa minority bloc. Una nga di na to malikayan mga katipik nga atong mga katawhan adunay mga pagduda, mga pangutana man mga pagduda ba matud pa nga unsa day gi-offer sa iyaha nga nakapakumbinsi sa iyaha nga muuban sa minority bloc ug dili muuban sa liderato ni Alan Peter Cayetano. Siguro unang-una gusto siya magkaroon ng bargaining agreement kasabutan nga sige, buuban ko ninyo pag makuha na to ang numero basig pwede ko mag-Senate President. Isa po na. Ikaduha basig na ay kanabang incentive package ba nga gi-offer kani si Amy Marcos gwapo gini mo buhat og term ba ingon sa kanang incentive package nga gi-offer ba di ba so posible ha matud pa ikatulo tungod kay ambisyoso lagi ang tao gusto gid niya nga siya yung mag-Senate President isa ganahan nga nara siya sa ubos masig paminaw kang Alan Peter Cayetano mo na mga katipik kung ang mapatigbabaw maghari sa imong unahuna ang imuhang personal nga interes kumpara sa imuhang serbisyo sa katawhan mao na ang Tiklik o kabahin sa kalabuan. daghan gyud tang masagasaan mao na mga katipik nga kung unsa man ang mga consequence siya gyud manubag bisag inigsakay na niya ireplano pag naog niya diha sa sa airport mo ana gyud ng mga tawo nga taga Davao ug taga Bukidnon ug uban pa katong taga Mindanao nga diha mosakay sa airport amingon gyud na po ning tawhana niyo mo na nga bisag imong mga anak ana imong pamilya apektado gyud sa imong desisyon apektado gyud mao maning tawhana niyo mao ni siya mao na makita ninyo sa atong mga social media karon mga katipik katong mga uban atong mga public officials gibuhatan naghimo ng cartoons AI nahimo ng mga buaya ug uban pa so mao na mga katipik dako kay nag-epekto sa atong mga anak ug sa atuang pamilya mao na nga public official man ta dapat ato ginang atubangon nga mga consequences kay ato man ang Tiklik o kabahin sa kalabuan. ato man ang gidesisyonan mga katipik so mao na karon nga nahitabo niini si Zubiri ug kini si Ejercito na associated na sila sa minority bloc. So nipis na lang kayo 11-13 mga katipik. Pero naapoy balita sa pikas kabahin mga katipik nga na daw offer
napuday offer kang cheese escudero mo nang gahapon na malansya ko. Na malansya ko gahapon ni dalikyat ko hatag sa kuwang komentaryo mga katipik ni dalikyat ko. Kaya naguol ko ba nabalaka ko nga basin og mo come up sa desisyon nga mukagat ang minority nga matud pa nga aduna daw agreement no o adunay bargaining nga gi-offer ang kampo ni Cheese Escudero. Tinuod ba ni? Nga si Cheese Escudero pwede mo bali ngadto sa minority bloc provided nga siya ang mahimong Senate President. Posible sad na nga bargaining. Sige. Muuban ko ninyo, biyaan ako ang majority hinumdumi nga nanay mga allied nga mga senador si Escudero. Once nga mobaliktad na si Escudero, posible nga makadala nag isa, duha, tulo. So nga dako na nga numero kay nipis man kaayo ang numero sa majority. So once nga muuban na si Cheese Escudero, kana. Pero kana lagi ingon daw sa mga balita nga muuban si Escudero provided nga siya na ang mahimong bag-ong Senate President. So una ta mo padayon sa atong mga komentaryo mga katipik ato ning itimbaya no of course ang ato ang mga friends nga nagsubaybay sa atong programa. Good morning sir Dan Share. Si RG Hijapon. So may buntag daghan salamat. Art G. Dano. Sir, thank you kayo. Good morning. Dati ni nga sangguniang kabataan na chairman sa Barangay Manay. Good morning. Sharp pag yun akong unahuna day. Karon nanapon ni naga-bisita or nagpuyo sa Barangay Katipunan. Pasensya preha, chismuso ko ba. Pero ato maguring mga amigo mo nang kabalota sa ilahang mga sitwasyon. Buutan ni Kugihan na prinsipyo ni Baruganan si Art J. Dano. Thank you kayo. Ito ni palakpakan. Salamat of course akong kapika sa kinabuhi. Ngon siya, good morning, you're the best. Salamat kay Marites Alaghay Perez. Good morning Sir Maui. Unta mapansin ko nimo. Mapansin. Good morning kayo. Gusto ko happy. Maayong banta. Diba? Ato papalakpakan kay niingon siya nga mapansin sa yes, Marites Alaghay Perez. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Tagalog man ni si Jerome Quixote. Magandang umaga po. Darwin Laskiti. Good morning Kuya BM. Good morning. Mayong buntag sa tanang may gugmaong katawhan sa Barangay New Visayas under the leadership ni Kapitan Mark Piñas. So good morning dia pare. Good morning. Nagpa-shout out gikan sa Barangay New Visayas, Kagawad Darwin Laskiti. Good morning Kagawad. Kugihan kay ni si Kagawad. Gusto ko happy. Love natin to. Gawas nga nagserbisyo ni nga na sa Barangay New Visayas, isip Barangay Kagawad. Aktibo po ni sa simbahan, sa mga kalihukan sa simbahan. Mo ni nga buutan kay ni mo na nga love natin to. Ganahan ko ani. Thank you kayo for watching ha. Zaizil Uyagrab Unagala. Maglibog lagi ta usahay kay palipalihon niyo. Basin mapangitaan og paagi ngit-ngit kaayo ang dalan. Magabi igikan sa Lasan hangtod sa Panabo. Sa atong mga biyahidor ug atoang mga nanarbaho no, tama no. Ato ning ako ning tawagan akong pare kapitan ko sa Lasang. Asa man ni partikularmente sa national road or sa mga barangay road connecting Lasang to Panabo kay diha sa tulay ang nagsumpay sa Panabo ug Lasang kanamang tulay, di ba? So pagpasulod sa sentro sa Lasang, padulong naman na pasulod didto na mga barangay diha sa Lasang connecting sa barangay po diri sa Panabo. Siyempre diha sa Lasang ang duula na maduwaw Maduwaw ka, padung na ka sa South District Barangay. So atong i-mention lang particular Sir Zaizel kung asa ba particular nga barangay road ba siya from Lasang to Panabo para ato ang sampit atong mga amigo diha
Kay ngit-ngit daw kayo ang dalan mo na importante gyud ng sugang dagitabno ng kahayag, no? Kay malikayan ang mga disgrasya, mga krimen kung hayag ang suga. Pero siguro ang madali-dali karon kay barato naman lang ning kuan. Ay, National Road daw, National Road. Ngit-ngit ba? Das GP Laurel, no? Ngit-ngit day nga dalan diha. Sige. Thank you sa concern ha. Concern ng ato ang kaigsuunan si Sir Zaizel na ado'y problema kay ngit-ngit daw ang dalan lasang to GP Laurel, no? Mao man nag-connect nga unang barangay ngit-ngit daw pero concern ni sa kuan sa city ni kay kuan man ni siya National Road. Basig kinahanglan ni mabutangan ni og ang uso na manggod karon kini ato ang kuan kaning solar light. Mo na bisag asa ka karon sa mga national road ang naga-augment og hatag og kahayag da kining solar. Basi kinahanglan ni butangan og solar light diha. Anyway, di man kay ni dako gasto ning installation sa mga solar, labi na gyud sa mga barangay kini atong mga barangay road, provincial road, city road. So, sagaran din nagkabutang solar light na. So salamat sa imong concern ato ning ipaabot sa atong mga right agency or departamento sa atong panggobyerno. Mo na tong giingon mga katipik nga ipaabot ang inyong mensahe, komentaryo dinhi sa atong programa. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Kay himuon na to ning instrumento ni ato ang programa mga katipik nga ma-address ang mga concern, mga problema, mga panginahanglan sa atong katawan mga katipik. So padayon ta mga katipik para sa ato ang dugang pa nga mga balita. Kini laging pag-handle nimo sa Senado. Grabe gyud ni og kuan, grabe gyud ni og mga pressured mga katipik, no? So adunay balita na kanayon kay Tano, Senate cooperation must be guided by principle, not by pressure. Gipasiugda ni Senate President Alan Peter Cayetano nga andam gihapon ang Senado nga makigtimbayayong sa nagkalain-lain nga grupo ug sektor apan kinahanglan matud pa niya nga ang maong kooperasyon nakabase sa kung unsay sakto ug pabor ug interes sa nasod. Sa iyang pamahayag giingon ni Cayetano nga importante ang collaboration ug unity sa pagdumala sa gobyerno apan dili dapat mawala ang independence sa Senado isip usa ka constitutional institution. Pahimangduan usab niya nga dili dapat mapailalom sa pressure o impluwensya ang Senado ilabi na sa sensitibong mga isyu sama sa charter change o mga proposal sa pag-amendar sa konstitusyon. Ang maong pahayag miabot taliwala sa nagkainit nga political tension sulod sa Senado human sa sunod-sunod nga mga report nga posibleng leadership change, political realignment o impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Padayon usab ang nagbahin ang mga opinyon sa publiko bahin sa papel sa Senado sa kasamtangang political climate. Adunay nagtuo nga dapat magpabiling independent ug adunay baruganan ang Senado bisan pa man adunay mga pressure gikan sa nagkalain-lain nga political camps samtang adunay uban nga nag-ingon nga mas importante ang cooperation aron mapadayon ang stability sa gobyerno. Gisgutan usab ni Cayetano nga ang Senado kinahanglan magpabiling sentro sa check and balances o dili mahimong instrumento bisan pa man sa unsang mga political interest. Sa laing bahin adunay mga political observer nga nagtan-aw nga ang iyang pahayag usab ka indirect response sa mga alegasyon sa internal pressure ug mga lihok aron usbon og pag-usab ang liderato sa Senado. Dili basta-basta mga katipik nga ikaw mag-handle as Senate President sa usa ka institution, labi na gyud ang Senado. So kung inyong maobserbaran sa mga balita, diha sa gawa sa Senado, gawa sa premises sa Senado, daghan diha ang mga nagrally, daghan diha ang mga nagwilga. Pero usahay kining mga nagwilga, mga katipik, kasagaran ni mga leftist ni nasa leftist ni mga katipik. Oo,
palihok sa akong tubag ni ang nanawag na ako. Pasensya ka tipik ha, na urgent ni related ni sa to ang trabaho mo na nga pakitubag lang Professor. So padayon ta mga katipik nga dili lalim kung mag-handle ka sa usa ka institution like ang Senado nga ikaw Senate President. Labi na karon sa mga hisgutanan nga grabe kaayo. Grabe ka itong hisgutanan karon, no? So of course kanabang impeachment proceeding batok sa Vice Presidente na mga hulga nga ilisdan ni imong leadership, ikatulo na mga political realignment, bugat kay mga isyu na mga isyu sa nga na mga proposed amendment para sa magkaroon ng charter change. So dili lalim ang papel karon ni Cayetano mga katipik. So daghan kay mga nagrally sa gawas sa premises sa Senado, pero kasagaran ani mga leftist, no? Ang uban gali ani nagpasiatab nga taga-simbahan, ang uban pod, no, mga religious sector, nagkadaiya nga mga sektor. Mao na nga ang ingon ni Cayetano, ang iyahang posisyon always guided by principle, not by pressure. So kinahanglan nga what is right, na unsay iyang mga lihok nagasubay sa batakang balaod, guided gyud na siya ang iyang mga move. Mao na nga dilibot pasabot mga katipik nga na pressured siya. Although nga na mga forces nga nakapalibot, pero still guided siya sa iyahang prinsipyo. Bisan pa man gali sa mga minority na mga hisgutanan diha, ako man giobserbaran nakipag-cooperate o nakipag-coordinate si SP Cayetano kay Soto ug sa uban pa sa mga minority black. Labi na gyud kay gusto gyud sa minority nga paspasan ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. So nakipag-coordinate siya, ang interpretation sa forthwith iyan ang gi-observe nga paspasan mo na nag-convene dayon ang Senate as an impeachment court, no? So in fact padayon karon nga adlaw nga Miyerkules mga katipik. So dili lalim mga katipik. So dako kay papel ang Senado para sa gitawag natong magpabilin siyang sentro sa check and balances. So mao na mga katipik nga nagkalanlain ang branches sa atong panggobyerno. So naatay legislative, executive ug judicial. So dili pwede nga masaklawan, maimpluwensyahan sa executive ang ato ang legislative. Dapat magpabilin siyang independent as institution kini ato ang Senado. Muna daghan ng mga paghulga sa liderato dili lalim. So ingon man pod si Cayetano nga anytime kung kwaon sa iya ang leadership, magkulang siya sa numero, wala man siya mahimo. Pero at least gibuhat niya ang tanan para protektahan ang Senado. So mao na nga guided gyud siya sa iyahang prinsipyo, labi na gyud sa pagsubay sa unsay nahilatid sa ato ang balaod mga katipik. So mao na nga dili lalim mga katipik. Mao na nga ato ang ubanan ang sakripisyo ni Senador Alan Peter Cayetano. Asub daw bago pa man siya nilingkod ato sang obserbaran munang manawagan ta sa minority black under the leadership ni former Senate President Soto. So nahuman naman, natagaan naman kag chance ato sang testingan, ato sang kumbaga tanawon sa nato ang pagdumala, ang leadership, ang paghandle ni Senate President Alan Peter Cayetano. Anyway, ang inyong gusto nga forthwith kanibang dali dayon, paspasan dayon, mao man inyong interpretation, paspasan dayon, gituman man nag-convene naman as an impeachment court ang Senado. That was last May 18. Unya karon mag-scheduled na pod. Mabito nang ingon ni Senador Loren Ligarda nga tapos na ang oras mo Tito Soto, di ba? Ingon siya, tapos na ang oras mo Tito Soto, give chance to others. Hindi lang ikaw ang senador, di ba? Mao nga ikasakit jug maayo ni Soto. Mo na nga naghambog si Soto nga bisag unsa daw yang giistorya kay kuan Cayetano na minaw daw. Syempre, ikaw ang presiding officer, ikaw ang Senate President. Although the majority will prevail, but also the minority will be here. So nakipag-coordinate lang na, nakipag-cooperate lang na sa imuha para hapsay dalan
ang Senado labi na gyud sa paghandle sa impeachment proceeding. Mo na mga katipik, mo na ato ang obserbaran o bantayan karon. So mao ra man atong hangyo nga tagaan pud nato og panahon lugway si Senador Alan Peter Cayetano. Kung dili maayong pagpadagan, unsatisfied sa leadership ang ubang membro sa majority, anytime man sila pwede mo kalas para na pud bag-o na pud ang leadership. Pero as of now, ato sang obserbaran. Ato sang obserbaran. Kaya nakita nato man nga angayan man na siya, deserving man na siya maging Senate President. Kaysa mo hire na pug ka og administrator during sa proceeding. Abogado man na siya. Batid og maalamon nga abogado. So mao na mga katipik. So dinita sa pika sa bahin mga katipik, una ko mo padayon, balikan nako. Good morning Kuya BM, gikan kay Kagawad Darwin Laskiti. Og si Stephen Aris. Ganahan jud ko ani Stephen Aris ba. Itago lang nato sa pangalan, nagtakuban si Stephen Aris. Today is a great day with you mga katipik. Wow. Good morning Bulawanong Pulong mo ni. Love natin to. Si Colonel, Di na ko i-mention si kinsa nga Colonel. Basta Colonel ni siya. Colonel gyud dilingon nga basta-basta Colonel gyud ni siya by profession. Love natin to. Unya karon usa ni sa mga negosyante diha, mga concerned citizen diha sa Tagum City. Itago lang nato sa pangalang Stephen Aris. Salamat kay sa imong Bulawanong Pulong. Love natin to. Magkita siguro ta Colonel pag abot sa tuang boss kay mura gimingaw na ko nimo kay napog ko i-update sa imo ha. Napog ko i-update sa imo ha. Unya niingon si Mr. Zaizel katuyang komentaryo ganiya may tungod sa sugang dagitabnon nga iyang girik. Naanay solar light apan ngit-ngit gihapon kaayo ang solar light. Unlike other neighboring cities, hayag kaayo ang dalan. Unsa ka nabutang nga solar light basig pila lang ni. Sige lang ako nang agian unya, akong silipon na unya ang pila lang kabuok solar light. Basig kaning gamay pud nga solar light ba. Unya lagyo pug distansya mo na nga ngit-ngit. So ato na tanaw na Sir Zaizil para ipaabot nato sa mga right agency or department labi na gyud sa LGU kay nganong naay solar light man nganong ngit-ngit man gihapon no. So ato nang tanawon unya. So padayon to mga katipik, nakita naman nato gipost man na sa social media mga katipik kining pag-assign or I believe kini atong mga usually man yun ginabuhat in practice base po sa mga rules nga kining mga committee chairmanship gi-election man ni giagi ni pagpili, wala ni gi-appoint. I don't know sa Senado basig na yung mga di man ta exact kaayo nga particularly kaning uban nga mga committee basig na yung mga appointed lang diha pero halos ana diha gyud gipili gyud na through election I believe. So kay base po sa itong experience nga na sa sangguniang panlunsod ug sangguniang panlalawigan through voting, through election man ni ang paggunit sa mga committee. Labi na gyud ning mga major committee. So kining committee manggod sa Blue Ribbon Committee, dako kay ni nga committee ni. Di basta-basta ni nga committee. So ang uban na-elect naman to silang mga respective committee na nato yung mga assignments sa mga chairmanship, mga vice chairman, ug uban pa nga mga members sa mga committee. So isa sa mga gihisgutan din ang Blue Ribbon Committee. Doon ay mga paghisgot nga gipilian nga giconsidered nga among sa mga choices like kaning mga abogado ang gipilian, Senador Pia Cayetano, napod si Senador Marcolita, mo ni ang top choices no. Pangutana who will lead the Blue Ribbon Committee? Si Pia Cayetano ba or si Marcolita nga sila ang mga top choices karon. So pwede gud gihapon diya si abogado man si Chis Escudero, mo ni mga abogado diha no. So nagpadayon ang diskusyon sulod sa Senado human gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga apil si Senador Pia Cayetano sa mga gikonsider
nga mahimong bag-ong chairperson sa kanang pinaka makapangyarihan nga Senate Blue Ribbon Committee. Matod pang Cayetano, gawas kang Senador Rodante Marcolita, usa-usab sa si Pia Cayetano sa mga gihuna-huna nga pwede mo mag-lead no aron mangulo sa committee nga responsable sa pagdumala sa dagkong investigasyon ug mga kontrobersyal nga mga isyu sa gobyerno. Giingon ni Cayetano nga ang tumong sa liderato nga magpalapad ang suporta sa majority bloc ug magsiguro nga malinawon ug organisado ang direksyon sa Blue Ribbon Committee samtang kini mag-atubang sa komplikado nga investigasyon sa nato. Ang Senate Blue Ribbon Committee usa sa labing gamhanang committee sa Senado tungod kini maoy magdumala sa mga congressional inquiries ug investigation may kalabutan sa korupsyon, anomalya ug uban pang mga national issues. Sa miaging mga tuig dagang high profile nga mga investigations ang gipangunahan sa maong committee nga naapektuhan ang dagkong personalidad ug ahensya sa gobyerno. So padayon usab ang pagkabahin-bahin sa opinyon sa publiko kung kinsa ang angay nga mamuno sa Blue Ribbon Committee. Adunay nagtuo nga kinahanglan usa ka independent og experience nga senador ang mupuli sa posisyon aron mapasiguro ang patas nga investigasyon samtang adunay uban nagtan-aw sa committee leadership importanteng political strategy sulod sa Senado. Kung ako lang personal nga opinion mga katipik sa isgutanan kung si kinsa man ang muhandle as chairman sa Committee on Blue Ribbon Committee. So matod pa makapangyarihan nga committee ni siya. So nasugdan naman ni Senador Marcolita no, di ba? If you remembered mga katipik, sa dihang giilisdan ang leadership sa Senado, nailisdan si Chis Escudero, ni Puli si Soto, moto nga napulihan si Marcolita to Ping Lacson. Pero during that time sa leadership ni Escudero, nasugdan na ni Marcolita isip siya ang chairman sa Committee on Blue Ribbon. Daghan nga mga napinding nga mga ihauntang mga priority ba. Unya masugdan na unta tong investigasyon padayon nasugdan naman to, nya padayon na unta kung sabaga duol na unta labi na tong sa isgutanan sa kinibang problema sa Department of Public Works and Highways, kining problema nato sa flood control project mao gini dakong problema gawas nga nagoy ubang problema gyapon sa isgutanan sa DP pero ni highlight man gud ni ang flood control kay mo ni project ba nga pwede di makita ba mo ni siya pwede ni siya og kana bang ghost project nang halos didto na pundo dakong igpundo sa flood control. So kung wala lang ta napulihi si Senador Marcolita mga katipik, halos mahuman-human na unta. So daghan na untag mga nanauntay mga recommendation or output ang committee during the leadership ni Marcolita. Mapaila na untag kaso. Mao bitaw to gi-question ang output sa committee hearing katong dokumento ni Lacson, daghan nga mga miyembro sa committee wala ni pirma. Kay unfinished man to, partial man to. Unya dili to wala matumbok ang mga naay supposed to be involvement ato ang flood control. Mao tong ubang mga senador, even si Marcolita wala siya mi sign sa partial committee report ni Senador Ping Lacson as chairman sa Committee on Blue Ribbon tungod kay diskontento sila sa maong investigasyon matud pa nga gipatigayon gikandak ni ni Blue Ribbon Chairman Senador Pampilo Lacson. Mo na karon kay bag-o naman ang leadership sa Senado. So bag-o na pod ang mahimong Blue Ribbon chairperson. So gipilian si Pia o si Marcolita. So mao to kong suggestion mga katipik nga para na continuity mapadayon tong nasugdan ni Marcolita, siya tong himuon nga chairman sa Committee on Blue Ribbon para gyud mapadayon ang iyahang investigasyon unya maimbitahan tong mga matud pa allegedly nga adunay involvement sa kanang problema sa
flood control project, ang DPWH para gyud na masayra na to. O kinsa gyud to nga na-involve unya makasuhan sila tungod kay nag-involve mi dili lang millions ka pesos kundi billion ka pesos. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mo ni mga katipik nga sakit kayo nga pamalandungon sa katawhan ba. Nga kung kita driver tag pedicab nangarkila rata, taas kay tag boundary nga abton kung ang renta karon 250, 300, bisa pag 200 taas kay na mga katipik nga abto nimo kung nangarkila ka kailangan maka-boundary ka. So pagawas nimo pagkabuntag simbako malason ka pagkuha nimo sa pedicab gikan sa imong giarkilahan naplatan ka nahiwi ang mga rayos diha unya pagka-plat nimo wa pa kay kita mo bayad na pug kadayon og pa plat sa bayad sa pakuan pa bulkit sa imuhang ligid unya mo gasolina pa ka di ba unya karon kay wa may klase ron mga katipik so minus ang pasayro so perting paita mo na nga 100, 200 lisod kay na nga kantidad nga dal-on nimo sa imuhang balay nyo. Makapalit o tagag 1 kilo bugas bisag sudan, maglisod ka ibutang sa hawanan sa lamisa. Tipik o kabahin sa kalabuan. Pero dito sa kauluhan mga katipik, naay nangawkaw og billion ka pesos, million ka pesos, giuli lang, gipresent lang dito. Mao na nga mura nagwala, ana lang ka simple. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mo na nga masakitan mga katipik kay maglisod gali og naningkamot gay ning mga tao kanigining mo apply kag trabaho. Mga apply kag trabaho kanang panahon na kinahanglan kag nakay 1,000 to 1,005 kay basic kay ning requirement nga maglukat ka og gikan sa purok hantud sa barangay clearance, di ba? So naningkamot ka nga maka-contribute ka kahit papaano sa ginagmay nga pamaagi na kay kontribusyon sa imuhang barangay kay naglukat ka daag sidula. So nagbayad na kag taxes, nagbayad kag buhis. Unya karon basta-basta lang kawkawon hutdon sa mga naa sa posisyon, labi na gyud ni atong mga dagkong posisyon, dili lalim mga katipik. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mao ni mga katipik nga importante ang papel sa Blue Ribbon Committee nga dapat bahandle gyud og tarong wish each wish kung kinsa man pero sama sa akong recommendation suggestion naman ni ato di man ta kabalo kung makaabot ni sa hingtungdan sa liderato sa Senado hopefully no kaning si Marcolita kay seryoso kay ni siya seryoso kay nakita nako ang pagkaligdong nga tao ning Senador Marcolita seryoso kay ni siya ang trabaho labi na gyud pagpadayag sa iyang mga opinyon nya nakagwapo ani kay abogado man ni banggiitan man ni siya nagpracticing lawyer man ni so mao ni nga importante kay ni ang iyang leadership dinhi sa Blue Ribbon para mapadayon to iyang nasugdan para nagi proper nga output nya matumbok gyud tong mga tawo nga adunay involvement matud pa dinhi sa isgutanan sa flood control o ghost project ug uban pa mao ni mga katipik nga importante kaayo ang Blue Ribbon Committee. So mubalik kita makatipik sa pipila lamang ka mga pahinumdum. Tipik o kabahin sa kalabuan. Sakit nga likod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuoray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sab kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system ug maka-prevent sa anemia.
Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sad kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kong mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagnagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Para malikayan ang katarak ug uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma niini. Nance Eye Drops aron mas nindot ug klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Good morning. Balik kita mga katipik tini sa ato ang programa. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Una kita mo padayon mga katipik ato sa itimbaya no atong amigo Higala. Maayong buntag tipik ug kabahin vlog. BE Mawi Pamisaran. Good morning Team Aldo family. Good morning. Gikan sa usa sa mga haligi o pundasyon sa atong Team Aldo, Sir Dixie Villar. Good morning. Maayong buntag, Sir Dix. Thank you for watching, no? Kini si Sir Dixie Villar, isa ni sa mga tao nga akong naila nga adunay prinsipyo ug baruganan, no? Karong mga panahona man gud, importante ron ang prinsipyo ug baruganan. Nga nabang bisag unsay mahitabo, di mo talikod ba? Di mo talikod, no? Mga tumba man, mga hagba man, mga ligid man, bisag unsay mahitabo pero naagyod sa kanunay nagpaluyo. Nagpaluyo. Salamat kayo Sir Dixie, no? Usa ni sa mga gisaligan sa ato ang former Congressman Alan Aldo Duhali. Good morning Sir Dix. Istorya ta puhon, natay daghan nga mga hisgutan. Salamat kaayo. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Una ta mo padayon sa atong mga nasudnong issue ug pagpadayag sa atong mga komentaryo. Diri na punta sa good news dinhi sa atong lokal sa siyudad sa Panabo. Alang sa kasayuran sa tanan, siguro nakadungog, nakakita naman ang uban ni ining mga pahibalo nga na sa Panabo Updates or sa City Information Office sa siyudad sa Panabo. Pero ako lang pahimuslan ning panahon para atong mapasibaw, masibya, mapaabot nato sa atong mga kaigsuunan kay taas man kay ni reach, taas kay ni coverage kini ato nga programang Tipik ug kabahin sa kalabuan. Gusto ko, happy! Happy ang tanan. Aprobado na ang dugang prangkisa. Gipirmahan na sa atong halangdong mayor, Joe Rilampagos. Matud pa ang usa ka ordinansya nga nagdugang nagpalapad sa prangkisa sa ato ang mga motorista dinhi sa siyudad sa Panabo. Atong palakpakan, no? Palakpakan nato. Sama sa kong giingon, kini ato ang programa dinhi Tipik ug kabahin sa kalabuan. dili ni pagpuna lamang og kritisismo kundi kung aduna tay daygon atong daygon, kung natay pasalamatan atong pasalamatan, kung natay ipuna atong ipuna, kung natay mga kritisismo atong tagaan ng kritisismo kay mo ni ang tingog sa katawhan, busis ng katawhan ng atong Tipik ug kabahin sa kalabuan. Matod pa mga katipik, akong balikon, aprobado na ang usa ka ordinansya nga nagpalapad, naghatag og dugang prangkisa sa atong mga motorista, kini atong mga pedicabers. So daghan man gud nag-exist nga mga pedicabers nga wala pay mga prangkisa or laktod nga pagkaistorya, gitawag na tunig kolorom. Aduna na may gipatigayon nga pag-registered niaging mga milabay nga mga simana ngadto sa mga gidetermine nga mga barangay. Unya natagaan na itong mga sticker daw matud pa.
Unya karong Biyernes no. Alas 9:30 sa buntag magsugod ang adunay pagpatawag no sa Panabo Gym. So katong giawhag nga moadto katong nakaparehistro na nga nakadawat nag sticker, so kamo to ang gi-expect nga mutambong karong Pizza 22 Biyernes sa Panabo Gym. So basig during that time basig mag-award na og mga prangkisa. So buot pasabot na kung in understanding ni ini ang muadto lang katong natagaan nag sticker kay mao to ang matagaan og prangkisa, ma-award na sa iyaha ang prangkisa. So katong wala pa naka early registered siguro, adi mo dapat mo adto siguro dito kay basig ma-disappoint lang mo niya, wala inyong pangalan kay wa mo natagaan sticker niya, wa mo naka early registered. So kana bayang paghatag og prangkisa, di na basta-basta kay gi-approve na sa LFTRB no, LTFRB. So bisag ang syudad, even ang council nag-coordinate na. So naay gibasihan ni ana nga mga orders na mga pulisya ni ana no, mga katipik national. Muna nga dili basta-basta makahatag og dugang prangkisa o ang council. So dapat na po na masusi nga pagtuon. During the time sa councilor pa kami ni former Vice Mayor Banjong Duhali, konsehal mi adtong mga panahon na may mga plano nga pagduso nga increase ang number sa franchise, pero wala to na mo tuguti during that time. Wala issue sa politika to kundi gi-estudyohan, gi-tun-an kung pila ba gyud ay ang mga pasayro matag oras musakay ingunan na unsa ba gyud ka kinahanglan nga increase na to ang number sa prangkisa kay naman po ni epekto po mga katipik. Kay kung sobra kadaghan ang ato ang mga unit nga nagdagan kini mga motorista again sa number sa populasyon sa Manakayay, kung daghan na kaayo gamay na jud income, maglisod na atong mga pedicabers no, napagud mga single, napagud mga bao-bao nga nagdagan sa palibot mo na nga buhi-buhi ra man eh. So kung daghanon kayo ang franchise, daghan kay mga motorista, daghan kay mga pedicab, daghan kay mga unit nga magdagan unya gamay rang manakayay nga mga tao, labi na karon nga halos ang mga tao ron anay kagulingong single motor, halos mga tao karon anay mga multicab, bao-bao, di ba? Double cab kay pati naman baratuha mo na makaabil naman, daghan na magpautang nga mga establishment karon. Tikpik o kabahin Mao sa na nga kalabuan. dili basta-basta nga magpapalapad ka, magdugang ka og franchise kay aprobahan pa na sa nasyonal, magsulat pa ka didto. So kana kay na-realize man, I believe, kay na may legal department ang local government unit, gihasasan na sa balaod, gitun-an na ang maong proposed ordinance. I don't know kung kinsay author sa maong ordinansya, kinsa ang chairman sa Committee on Transport, iya gyud nang gitun-an. Siguro nga right time na, high time na nga magdugang og prangkisa. Ako po personally, it's high time na gyud kay nagkadaghan naman ang residente dinigay sa Panabo City, kabalo mo mga katipik, dinhi mo kita nagpatulo og dugo. Anong diri man ta nagpatulog dugo kay diri man ta gituli. Considered naman ta nga lumad po dinhi siyudad sa Panabo. Kana lang kay dili lang prominente atong apelyido mga katipik, pero taga Panabo gyud ta. Sa una halos man tao mailara man nato ang mga apelyido nga mga ilado dinhi sa syudad sa Panabo. Nya halos tao masugatan nimo kaila kas naon kani taga Panabo gyud ni. Bisa pag naa ka sa Davao sa Tago masugat nimo taga Panabo gyud, taga Panabo to ba. Ingunan na. Pero karon sa kadaghan sa residente katawhan sa syudad sa Panabo na taga Davao, taga Tagum or taga uban dapit dinhi na namuyo sa Panabo kay luag-luag pa man dako man ang land area sa Panabo. So daghan dinhi ang nanimpad nga dinhi na mo puyo sa Panabo. Mao na nga di na ta kaila, masugot ko taga Panabo dito. Labi na yung mga bagong tubo karon, mga Generation Z, maingunan na. Tama ba 'to, professor? Sabay term na nila. Di ba? Nga daghan na kay mga batanon, daghan ng mga tao nga namalhin. Daghan ng mga tao nga namalhin kay naa po yung mga daghan po existence sa urban poor or daghan po nga nagnegosyo og kanang boarding house. So nanarbaho sila diri na nagpuyo mo na nga di na ta kaila halos. So ang implication niya na
tungod kay daghan na ang namalhin, daghan nagpuyo, dako nagpopulasyon ng Panabo. So angayan lamang high time na nga magdugang og prangkisa. Kay dili maayo nga magpabilin nga illegal kulurom ang nagadrive og mga pampubliko nga mga sakyanan like pedicab, jeep, multicab, bao-bao, guban pa nga kulurom siya dili maayo kay madisgrasya simbako dako og tulubagon. Mao na nga dapat legal ang ato ang panginabuhi. Bahala pinubre, basta patas ang panginabuhi, legal nga pamaagi. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mao na nga atong giusbon palakpakan na to ang local government unit under the leadership ng ato ang mayor, Mayor Joe. Salamat Mayor, salamat. So mao na mga katipik, Love natin to. mao na ang mga bag-ong balita, no. So again karong Pizza 22 Biyernes sa Panabo Gym alas 9 sa buntag. So katong walay mga prangkisa nga nakapaka early registered na nga adunay sticker, so adto na mo didto mga katipik. So na GPM din niya katong dito reklamo concerned citizen to sa Hilo Maui. Okay, si Cecil dia, ikaw din ni Cecil. Good morning, Cel. Good morning. Panahon way back to 2000. So na mga kuan ni part dito sa inyohang kasal og love story, no. Kumusta naman, Cel? Kumusta naman? Okay. Gusto ko, happy! So mga katipik, padayon ta dinhi sa ato ang national nga mga issue. Good morning di ay, mayong buntag. Good morning Pari BM, mayong buntag pre. Mayong buntag nga nasa tanang mahigugmaong katawhan sa lungsod sa New Corelia. Pagtimbaya mensahe gikan sa atong former Vice Mayor, nahimo pong konsihal, nahimo po ning sangguniang kabataan na Municipal Federation President, si former Vice Mayor Joel Humawan. Atong palakpakan ni good morning pare. Yan, nagpesta nitong niagi, wa na ko ni hapit og pamista kay pertin daghana kaning mga mga munisipyo, gwapo kini sila magpesta kay halos ang mga balay na agyo hikay kay manganda man guni sila. Unlike diri sentros poblasyon, kung naay fiesta pila lang ka mga balay kasagaran politiko lang ang magpakaon niya katong uban ginagmay kay dili kay pareha sa mga probinsya ba kining mga munisipyo, mga probinsya, mga lagyong dapit kay kuang gyud na gibalyo gyud nila na ang kafiestahan mo na nga magbuhig mga baboy, buhi og kanding, ihaw pakaon. So grabe nga mga pakaon mo na nga daghan handa ato, daghan nag-invite mo nang isa nis nagpakaon dito si former Vice Mayor Joel Humawan. Buutan ka ini nga tao, no. So ato ni nga amigo si Joel Humawan. So nagtry ko mga katipik nga nagbiyahe ko padung og kuan during the time kato nagfesta ang San Isidro Labrador, disperas to padulong ko sa New Corelia. Gwapo kay paglanog-lanog, Engineer Loter ang ato ang stasyon dito 105.7 Happy FM. So klaro kayo, tinaw kayo. Mo ning i-try ninyo diha sa New Corelia as far as Talaingo, Davao del Norte. Kusog kay ni naglanog-lanog ang atong stasyon 105.7 Happy FM. So again, good morning paring Joel Humawan. So balik ta mga katipik dinhi sa ato ang balita kay napamatay na bilin nga oras. Escudero allegedly blocks Gatchalian bid amid new Senate power struggle mga katipik. Sama sa kong giingon nga isa din sa mga natipuhan supposed to be kung nakakuha lang sila og number, ang mupuli day ato dili si Senate President Soto kundi na sila next in line ato nga posibleng ipuli si Gatchalian. Sama sa akong giingon lagi sa unahan, si Gatchalian nakakuha og maayong positibo ba nga response, positibo nga feedback sa iyaha tungod sa maayong paghandle niya sa bicameral Bicam sa isgutanan sa 2026 national budget or 2027, so maabot ingunana. So gwapo ang iyang relasyon both sa minority ug sa majority. So misamot ang political tension sulod sa Senado human
migawas ang mga report nga si Francis Escudero nagisgutan kuno mismo ang nakapugong sa giingong plano sa pipila ka senador nga magpahigayon ng leadership change batok kang Alan Peter Cayetano. Sumala sa nagkalat nga mga political report sa Manila, adunay mga senador nga nagtinguha sa reorganization sa liderato sa Senado sa paghatag og mas lig-on nga leadership role kang Sherwin Gatchalian. Apan giingong komplikado ang sitwasyon tungod kay si Escudero kuno gusto usab nga mabawi ang posisyon isip Senate President. Matod sa source, dili kuno mosuporta si Escudero sa bisan unsang leadership kodita kung dili siya mismo ang mahimong sunod na Senate President. Tungod niini si Escudero karon mao nahimong sentro sa power struggle sulod sa mataas nga kapulungan bisan adunay mga senador nga giingong dili kontento sa liderato ni Cayetano. Naglisod gihapon kuno ang opposition bloc nga sa paghiusa tungod sa nagkalinlain nga interes ug ambisyon sa mga posible nga mopuli. Ang kampo ni Gatchalian giingong padayon nga nangita og suporta gikan sa ubang senador aron mapalig-on ang posibilidad sa leadership restructuring. Apan sumala sa observers, mahimong lisod kini mahitabot kung wala ang suporta ni Escudero o kung dili musulbad ang kaugalingong niyang political aspiration. Sama sa kong giingon sa unahan mga katipik nga niadtong milabay nga Lunes, wala nakakuha og numero ang minority bloc kay ilang plano ato nga instead si Soto si Gatchalian kay maayo man ang relasyon both sa minority ug sa mga majority. Pero ang nahimo atong nagkaroon ng power struggle, nagkaroon nga ng kabaga allegedly nga nag-block ato si Escudero. Kay kung si Escudero gihatag ang pabor kay Escudero nga offer unta nga himuon siya nga Senate President. Naay sama sa kong gingon sa unahan na isa, duha, tutulo. Kay naman ay alay nga sulid nga supporter alay si Escudero. Once si Escudero ang maofera na Senate President, makadala siya og numero. Muna nga mailog nila ang liderato gikan kang incumbent sitting Senate President Alan Peter Cayetano. Pero na may kumbaga compromise agreement ba, na bargaining ba, sige, muuban ko sa inyo sama sa kong giingon, pero ako himuha og Senate President. Mao na mga katipik nga naay interest man po si Escudero. Mao na nga hangtod karon, dili mailog-ilog ang posisyon ni Peter Cayetano kay di man pud mosugot ang minority nga si makabalik mahimong Senate President si Chis Escudero. Wala ginatong reminders da pahinumdom ni Senador Legarda, give chance to others. Human naman ta og lingkod. Na-prove naman nato ang leadership pod or unsa pod atong mga kanabang mga shortcomings under sa atong leadership. So ihatag na pod nato kay Gatchalian. Mabito ni hangyo ta, nanawagan ta mga katipik nga ato sang obserbaran ang leadership ni Alan Cayetano, paano niya i-handle labi na gyud nga ang Senate as an institution, ang Senate mi barog mi serve karon as impeachment court. Mo nga ato sang obserbaran mga katipik. So ganiha ato namang gitimbaya pero personal man gyud nga nagtan-aw karon live dinhi sa atong Facebook ang ato ang banggiitan og buutan nga amigo, ang atong former city councilor niya, balita na kumubalik ni pagdagan pagkakonsehal, no? Good morning. Good morning. Former Councilor Sherlo Bangoy. Thank you for watching. Unya giawhag ta mo nga atong subaybayan, atong tangkilikin, atong suportahan ang vlog pod sa programa ni former Councilor Sherlo Bangoy. Kini iyahang live nga coverage sa iyang vlog, kining pag-atiman, pag-amuma ug maayo sa Cavendish Banana. So dinhi sa Panabo, after atong nahitabo nga kanabang problema sa Panama disease, kaning fusarium wilt nga miguba sa industriya sa saging dinhi sa nasod sa Pilipinas, partikularmente sa Mindanao, hangtod dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Dinhi sa Panabo pipila na lang kaayo ang nagpabilin nga kanabang ni survive ba luyo sa kalisod. So apil na ni ana ang Aldo Agriventures, kaning farm ni Aldo o farm ni Congressman Alan Dohali o
farm ni Banggoy family. So apil niya na si Sherlo. So mao na nga mahimo na to ning kapanag-ingnan, mahimo na to ning modelo atong subaybayan paano niya gi-survive, paano niya gipabangon og karon pati naghana nig production karon. So mao na isa sa mga gilugan sa mga buyer. Paldo ni si Kuya Sherlo ron. Sana all. Love natin to. Muna nakagwapo ni Kuya Sherlo kay imong bisitahan. Paimnon na igaw nga ng kinabugnawan nga beer ba. Love natin to. Salamat kuya. Ang abono di ay oy. Nadatoy concern dai no about sa abono. Kung atong mahinumduman mga katipik. Salamat Kuya Sherlo. Kuya, salamat kayo kay gipahinumduman ko nimo. Ni atong mga milabay nga naglingkod pa ta isip board member representing Segundo Distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Nag-privilege speech ko. Nag-manifest ko, nagpadayag ko sa kuang intention, nga kuang recommendation that time, nga dapat unta nga to ang probinsya sa Davao del Norte mag-allocate ng pundo. Nag-sample ko ato, nag-request ko, gamay lang, mag-start ta sa 100 million kung di man makaya. Gamay naman ang 100 million sa probinsya. Ang intention ako ato nga naay government to government transaction kay barato naman ang sako sa abono ngadto sa nasod sa China mga katipik. Unya niadtong mga panahon na during the time sa ako ang paghatag sa recommendation, misaka ang presyo sa atong abono ato nagkantidad og 3,500 to 4,000. Just imagine. Perting mahala ang abono ato that time, urea, putas, complete samot na perting mahala ang complete mga katipik. Mo to nga naingon ko nga mag-allocate ang probinsya ng 100 million. Naka-registered man ni atong mga farmers through RCBE. So naka-registered man ni sila ato ang mga farmers. So kung aduna kay 3 ka hektarya or 5 ka hektarya, ang imong mapalit nga abono nga na sa gobyerno sa probinsya sa Davao del Norte is good for 3 hectares lang pod. Kung 5 hectares, good for 5 hectares. Take note ang atong recommendation nga dili na to ipanghatag nga libre ang atong mga abono. Kay once nga atong ihatag ang abono libre sa total amount nga 100 million, pagkasunod nga application, wala na tay ikapalit, wala na tay ikapanghatag, kaya nahurot naman atong 100 million. So himuo na to siyang revolving capital. So i-transact na to government, atong ibaligya sa mga mag-uuma at very lowered price. Kung atong giangkat dito, gipalit na to sa China og tag 1,500 ang sako, patubuan na to sa gobyerno bisag mga 200 lang, 1,007. Ibaligya na to sa mga farmer na to, i-monitor na to, i-control na to mga katipik. So pag mabalik na ang 100 million, ipalit na po na to. So ang cycle na to, pabalik-balik. So dili mawala atong revolving capital. Pwede pa na to dugangan para maserba na to ang mga farmer. Muna na, pero wala man ni ma-realize, wala ni matuman ang ato ang recommendation during that time nga malingkod ta isip chairman sa Committee on Agriculture and Food Security nga nasawanan sa sanggunian. Pero karon sa problema sa I don't know kay naman toy authority ang council nga gihatag sa ato ang gobernador nga mo purchase og fuel. So the same na nga mga problema unta mga katipik nga problema sa mag-uuma, problema sa transport sector kung gusto na to i-address. Inguna ni atong dapat buhaton. Karon kay misaka na pod ang presyo sa abono mga katipik. Mao ni ang concern ni former sangguniang panlunsod chairman sa Committee on Agriculture. Kay naman na siya umahan, naman siya sagingan. So nasinati niya ang pagmahal. Tanan na sinati karon ni mahal ang presyo sa abono. So karon dapat matutukan ni sa atong lokal nga panggamanan sa ato ang probinsya. In the case sa ato ang city, pwede ta mo engage og ingunana nga intervention nga kanang naatay abono nga gawas nga sa i-subsidize kay di gyud ni kalahutay ning subsidize kini nga mag-subsidize ta manghatag tag libre pod nga mga abono og inputs di kalahutay ang gobyerno ni ana mahug ra nagbitsin-bitsin isa ka sako duha ka sako dili na epektibo kay kuan naman na kana bang isa ka adlaw lang, duha ka adlaw lang nga pagsulbad sa problema. Ang gusto nato nga pagtagad nga ihatag sa atong gobyerno, long-term nga solution, long-term nga tabang.
Dilibot pasabot nga dole out, dilibot pasabot nga libre, kung dili natay mga mechanics, natay mga pulisiya nga maluagan ang atong mga farmer, unya mubarog po sila silang kaugalingon. Mo na sama bitaw giingon sa panultihon nga dili nato sila tagaan og isda kundi tudloan nato sila para mangisda. Tikpik o kabahin sa kalambuan. Ingon ana ang rule po sa atong paggoberno. Maayo man ning mga hatag tag-ayuda, maayo man ning mga hatag tag-dole out, pero not all the times. Dili na to i-tolerate ang kinibang culture nga puros na lang panghatag. Kay dapat mo barog po ang katawhan para paano sila mabuhi. So ang trabaho sa atong panggoberno nga mo provide ta og mga initiative, mo provide tag mga intervention, itimon na to ang katawhan para matagaan sila direksyon. Paano sila mabuhi nga supisinte nga matubag ang ilang mga batakang mga panginahanglan. Tikpik o kabahin sa kalambuan. Mao ni ang gitumbok nga intensyon ni former Councilor Sherlo Bangoy nga dapat na intervention ang ato ang panggoberno kay padayon nga mimahal. Luoy kayong mga mag-uuma. Kay barato ang presyo sa pagpalit sa ilahang abot. Unya mahal kayo ang mga inputs, napay labor, napay inputs, mga abono, chemicals ug uban pa. Mao na nga di gyud kabangon atong Tikpik o kabahin sa kalambuan. mga mag-uuma, mga katipik. Mao na nga katong sa mga naandan natong mga luoy lagi kayo kani atong mga kaigsuunan nga mga farmer nga labi tong mga lulo nato, mga ginikanan nato nga wa na kay eskwela kay gipabor lang sila mga anak ka magka-eskwela kay kung farmer ka sa unang panahon lisod man gyud. Mo na nga kasagaran nga in English nga mahibalan kanira yung isa lang failure nya man tag if pagka pronounce p pag yun failure bot pasabot perting pitusa perting lisuda labi na gyud mag-uuma kanya imuhang gitikad nga uma kaning mais sus perting paita gyud perting paita. Mo na mga katipik gustong ta nato Gusto ko, happy! nga mahappy atong mag-uuma kanusa pa man taon ni mahappy ni atong mga mag-uuma. Ang katong adunay mga kapital, adunay mga kwartahan nga mga nag-engage sa pagpanguma mao ini asinso og maayo, pero kini atong mga pitos kayo nga mga mag-uuma padayon nga nagilaid sa kalisod. So hangtod karon pabalik-balik nga mga issue about sa mga mag-uuma. So unsa ba intervention nato, malokal man, maprobinsya man, labaw sa tanan ng atong national government. Tikpik o kabahin sa kalambuan. Yanabay ito'y kulo balita, hungihong, nga mag-loan daw, manghulam na pong kwarta atong nasod sa Pilipinas, ang atong national government, o kwarta para daw sa mga farmers. Lami kina paminahon mga katipik. Pero in the process sa implementation niya na, basig ang mga kabos nga mga farmer, di na pod makareceive. Katong mga dagko nga mga mag-uuma, katong mga association, katong mga cooperative nga mga dato, mao na po'y makadawat, mao na po'y makadawat sa mga grant ba, mga grant. Mao na mga katipik ang tabanganan, ang deserving unta di kadawat, pero kato na pong mga dagkong coop nga mga dato, mao ra gyapon mga kadawat. Akong mahinumduman sa una mga katipik, katong naay programa ang gobyerno nga mag-apod-apod tabangan ang mga farmer sa mga banana nga matagaan og mga planta, mga plantation. So ang na-realize man mga katipik, pero dili mga pobre nga mga kabindis banana farmer nga mga association ang natagaag planta kato manong mga dato nga membro sa mga dagkong association mao noy nakadawat sa mga kuan kining mga dagko kay nga mga planta nya unsay nahitabo karon. Di apil pagbaligya kay nga hugno to nga mga kooperatiba di mata kaingon og gaba to, pero kanila laging usahay nga sobrahan na to kapaniguro. Di lang ko misultig kinsa kay membro man ta sa MVP kabalo man ta kinsa mga nagpahimulos mga katipik no. Membro man ta sa mga association. So daghan to man itabo. History will tell. History will tell. Mo ni mga katipik nga dili ma-deliver, dili ma-serve na to ang mas nanginahanglan nga katawhan kini atong mga farmer. Take note, ang atong agriculture is the backbone sa atong ekonomiya. Muni naghatag og pagkaon nga atong gisaw-an sa atong lamisa kauban ng atong pamilya. Tikpik o kabahin sa kalambuan. Salamat kayo Councilor Sherlo Bangoy, hinaot nga nadungog sa atong mga ahensya sa gobyerno, labi na gyud sa atong Department of Agriculture in coordination o sa pagkipag-alayon sa atong mga local government unit nga ma-address ning problema sa abono.
wala man tay intensyon mga katipig kini atong mga trader, kani atong mga wholesaler, kani atong mga establishment nga na maligya og abono, wa man ta nagipag-competition sa ilaha kay naman tay free enterprise, negosyo man na. Pero nga tuwa dinhi kahit papaano na intervention ng gobyerno nga maluagan ang problema sa atong mga kaigsuunan. Imagine nimo kaning sa humayan mga liki na lang taon ng tiil kay basa man na perminting mag-uma kada sa basakan. Pero perti gihapong pobriha, pitos gihapong kaayo pagaguba sa industriya sa saging, balik na pud to sa humayan, balik na pud sa maisan, balik na pud ang kalisdanan sa katawan. Tipik o kabahin sa kalabuan. Nya naapod tay mga kaigsuunan nato nga mga buyer kaning nagnegosyo sa trading, naga-buy and sell og saging, aram pong kuriputa, perti pong baratuha ang presyo. Nya kinsa noon tong kanabang kanang middleman mao ni midato, di ba? Mao man tinuod nga realidad mga katipik nga kining mga farmer mag-uuma padayon nga nagpitos, kining mga buyer mao ni dato, di ba? Mao ni asinso ako. Maigo man ko ni ana pohon ni atong milabay nga panahon. Pero consolidator ta. Mao na nga pero gihatagaan na tog patas nga presyo. Man ko record namalit kog saging before until now na pamatay ginagmay nga nabilin. Nag-trading ko, nag-export ko og saging sa unang panahon. Wa may ni claim nga wa ato na bayran. Naanong ako na dapat mo claim kay daghang kog pundo, pila pa ka milyon to nabilin sa mga growers, wa na ko nakuha. Kay naman gud nay kasulatan ba supply agreement before nga every week saging gyud ang ilang ihatag. So kung magpahulam ka og kwarta, magkas-advance sila, pundo ginang kwarta niya ididak lang every week nga naay billing. Mao na mga katipik nga maayo nga good payer jud ka. Mao na mga katipik nga naiuban pod nga mga nagpahimulos na to nga mga buyer nga dugay barato pa, dugay mamayad, napoy uban nga mahal tuod pero dugay pud ka mobayad. So mao na dapat nga i-call na tong attention nga bayaran na to ang mga growers, bayaran na to ang mga farmers, maunsa man ilang produkto, mamais man, masaging man, mahumay man kay naningkamot man na. So paano makahatag ng good quality kung dili bayaran no sa atong mga private nga mga buyer. Nya kani po tong gobyerno tabangan po nato ang problema man gud sa atong mga sa atong mga farmer. Walay sakto nga market. Maano man na siya, ma-crops man na siya or ano man na siya, ma-animals man na no. Dinhi ba na sa itlog, dinhi ba na sa karne o uban pa. Mabigat tong problema tong niagi sa duck farm kay nangakal na lang kay na mga itlog nga baho ng mga balot kay way mo palit kay simpre di man priority sa mga tao ang sigkaog balot kay mahal man. So didto sa itlog mo ni nga wa nay mamalit og balot mo nang perting baratuhan, nalugi ang mga farm, dagko pag-utang sa mga feeds. So mao na nga ang industriya sa feeds mo ni dato, ang farm mo napobre kay walay klarong guidance sa gobyerno labi na sa mga LGU nga kini mo kung magbuhig pato, makita sa tao nga medyo maayo ang income, magpato na tanan, kung magbuhi og manok, artiil na pud tanan, kung magkanding na tanan. So dapat guided sila nga lahi nga buhion nga mga hayop para moasinso ang tanan, dili kay malugmok nos kalisod. So man mga katipik. So kulang naman kita sa panahon mga katipik. No? Good morning mga katipik, gikan kang Lucia Dumadag Dapon. Nardo Katibo, good morning board member Mawi gikan sa Isla sa Samal. Maayong buntag atong palakpakan ni ako ning amigo. Gusto ko. Si Kagawad Nardo Katibo, dapat mudagan ni kapitan sa iyang barangay no. Gimingaw na pud ko nimo, maay kay nimo abi-abi. Salamat kaayo gikan sa Isla sa Samal. Unya Kagawad, di ba? Ato tong gipaabot atong simpatiya og kasubo sa pamilya ni Kapitan Takder nga mipanaw na sa laing kalibutan. So ato tong bisitahan didto. Maayong buntag kuya, good morning. Ang atong suod nga amigo nga dugay na nagserbisyo gikan sa munisipyo, syudad hantod na himong provincial engineer. So mao ni ako ning gi-encourage, panawagan nga mudagan unta ni into public service no. Mahimo ning pwede ni magkonsehal, vice mayor or mayor ba si Kuya Glenn
Olandria. Ato may palakpakan. Salamat kayo, kuya. So, proceed na ta atong mga partner. Kaya ang oras na to alas 4:04. Masuko na gini si Kuya Sam Luzon ba tong station manager. Kaya ako ang primerong oras nga gihatag sa kuha diri, gihatag man sa kuha ang prime time alas 6. So mao man gini prime time sa mga radio program, dagan nag-ilog anang oras. So alas 6 to alas 7 ko isa ka oras unya masubra man ko sa kuang mga tupik ko. So moabot og alas 6 to alas 7:30. Hangtod gid tagaan kog 2 ka oras mo lampas pag yun kay daghan man kay ni atong mga topik kong isgutan. Tuyo ka na Professor Alien, larga para sa ato ang spin the win, no? Pohon Kuya Glenn, basig ganahan ka mo sponsor og si Sherlo Bangoy. Ang atong unang mananaog, alakpakan na to si RG Hijapon. Congratulations. Paano ba i-pronounce ni RG Ihapon? Congratulations ha. Siya atong unang na mananaog, idaog sa atong pa-premyo nga pa-GCash. Pa-GCash. Sige. Spin the win para sa atong ikaduha nga swerteng mananaog, lucky winner karong adlaw nga Miyerkules. Congratulations ang atong second winner si Jerly. Jerly. Isuda i-pronounce. Kani gyud sa Facebook bali-balihon gud ninyo ba. Anyway, congratulations. Love natin to. Okay. Gusto ko, happy! Ituyok na ang ikatulo. Tulo ra ang ato ang official nga mananaog dinhi mga katipik ha. Ang atong ika-third winner, murag taod-taod dinhi ga apil-apil ba karon pa mi daog. Si Anmar Ana Urak. Mo ni problema lagi ba? Anyway, congratulations. Maglisod ta og pronounce inyong pangalan. Unya si Professor Alien ang mo-coordinate sa inyo ha para sa atong pa-premyo. Nya katong gusto nagka-interes sa ato ang mag. Na dinhi na daghang magay dinhi. Makita ninyo 105.7 Happy FM. Kauban ang imahe ni former Congressman Alan Duhali ug si BM Mawi Pamisaran. Sus bugnawan na sa kuang kape oy. Gwapo ra ba ang mga response karon kay nahitabo? Daghan na kay mga sentimento ug clamor ba? Mga pagduso, mga endorsement sa katawhan. May mga survey gud nga mga gipadagan karon. I don't know kinsa nagpasiugda ng mga survey, pero daghan karon nga mga station, mga vlogger nga nagduso, nagpasurvey. Unya migawas karon nga pertin taasa ang positive response sa atuang former Congressman Alan Duhali. So yan na ng desisyon kung mudagan ba siya og dili. So Lucia dumadag dapon. Pero I'm sure nga nasayod ko nga ang iyang gugma sa katawhan nagpabilin, no. Indikasyon ni ana, manifestation ni ana ang iyang ligasiya nga gibilin sa katawhan. So mga katipik, kulang naman kita sa panahon. Salamat kayo, magkita-kita na punta puhon dinhi sa atong programa. Magkita-kita kita og balik sa samang takna aron atong hisgutan ang mga bagong issue, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako ang inyong tipik og kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Nasa kanunay nagaingon, padayon kita nga mobarog, isip tingog sa katawhan ug kanasing-kasing na serbisyo para sa kaayuhan ug kalambuan sa atong mahal na probinsya, sa ato ang rehiyon ug sa kinatibuk-ang nasod sa Pilipinas. Daghang salamat. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagailan